Tahimik ang lumang silid-aralan, tanging alikabok at lamig ang sumasalubong kay Lira. Sa gitna ng dilim, naroon ang piano, lumang-luma, may mga basag na tuts, ngunit tila may buhay. Biglang tumunog ang mga nota, bumubuo ng awit na hindi niya alam kung saan nagmula. Walang taong nakikita si Lira, ngunit ang musika ay lumalakas, tila yumayakap sa kanyang pandinig, pumapasok sa kanyang isipan. Lumapit siya, sinusundan ang bawat tunog hanggang sa mapadikit ang kamay niya sa malamig na kahoy. Hindi niya namalayan, ang mga daliri niya ay gumalaw, sumusunod sa awitin na parang may sariling isip. Hindi siya makaalis, parang naipit sa pagitan ng mga tunog na unti-unting bumabalot sa kanya. Ang paligid ay naglaho, tanging ang dilim at musika ang naiwan. Pilit siyang sumisigaw, ngunit ang kanyang boses ay naging bahagi ng melodiya, magkasabay na umaalingaw-ngaw sa bawat nota. Sa huling pagtunog, napagtanto niyang siya na mismo ang bumuo ng bagong awitin, isa siyang anino sa loob ng piano, walang makalabas, habang ang musika ay paulit-ulit na bumabalik, naghihintay ng susunod na biktima.